ang dalawang pinakamapanganib na bitamina para sa pagpapahina ng binti kasunod ng animnapu. Pakiramdam mo ang mga binti ay humihina, bumibigat o masakit, ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalala. Obserbahan na kahit na nakatayo para sa isang mahabang panahon, ang paglalakad o pag-akyat ng hagdan ay nagsisimula ng maging mahirap. Kung kaya, maging maingat. Kung ano ang ipapakita ko sa video na ito, maaaring isang bagay na hindi mo kailanman mahulaan at makakatulong upang linawin ng eksakto kung bakit ito ay nagaganap. Ang pagkain ng ilang mga mapanganib na pagkain, dalawang bitamina na kagulat-gulat na itinuturing kailangan para sa kalusugan, at isang kombinasyon ng dalawang elemento na kumukuha ng lakas lahat ng iyong mga binti ay nag-aambag sa problemang ito. Oo naman, bitamina na ang lahat. Ang mga pag-aangkin ay kapaki-pakinabang. Para sa iyo ay talagang nagpapahina ng iyong mga kalamnan, nakakapagod, ang iyong mga kasukaswan, at nagiging sanhi ng iyong mga binti na maging hindi matatag, hindi komportable, at nakalantad. Ang pinaka nakakatakot na aspeto ay ang mga panganib na ito ay nasa iyong pang-araw-araw pag-iral. Ang bawat paghigop at bawat subo ay maaaring pampalusog sa kahinaan mo karanasan. Ngunit ito ay nagpapatuloy. Ang dalawang bitamina na ito ay maaari mong ipop ngayon talagang magpapahanga sa iyo. Kung sa katunayan ay pinapabilis mo ang pagkawala ng kalamnan at pinahina ang iyong mga binti, malamang nabilhin mo ang mga ito sa parmasya na may pinakamabuting intensyon na naniniwalang ikaw ay pag-iingat sa iyong sarili, pangangalaga sa iyong katawan, at pagpapatibay ng iyong mga buto. Ito ibubunyag ng pelikula ang katotohanan sa likod ng mga tabletang ito at pagkain. Malalaman mo kung ano ay talagang nagdudulot ng pagod, edema, paninigas, at sakit na nananatili umuulit. Pinakamahalaga, matutuklasan mo kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat baguhin mula ngayon upang mabawi ang iyong kapangyarihan, sigla, at autonomiya. Nais mapanatili malusog ang iyong binti sa loob ng maraming taon at edad, pagkatapos ay manatili sa akin hanggang sa wakas. 15 matatamis at matamis na panghimagas. Mga dessert at ang mga matamis ay tradisyonal na iniuugnay sa kaginhawahan at kasiyahan. Pagkatapos ng 60, bagaman ito ang pagsasanay, ay maaaring maging isang tahimik na kaaway para sa kalusugan ng iyong binti. Labis na pinong asukal, ang paggamit ay nagtatakda ng mga nagpapaalab na reaksyon sa katawan, lalo na sa mga kalamnan at mga kasukasuan. Ang talamak na pamamaga ay nagiging sanhi ng mga binti upang maging mas sensitibo, hindi komportable, at madaling kapitan ng pagkasira. Higit pa rito, ang asukal ay direktang nauugnay sa mas mataas na insulin paglaban na nakakaubos ng muscular energy. Ang kalamnan ay humihina at lumalaki ng mas kaunti epesyente kapag kulang ito ng sapat na enerhiya. Ang sobrang asukal ay nakakatulong din sa makakuha ng timbang na naglalagay ng higit na pilay sa iyong mga binti. Bawat karagdagang libra tumatawag para sa higit pang trabaho mula sa iyong mga kalamnan at kasukasuan sa ibabang bahagi ng katawan. Ang sobrang timbang ay nagpapataas ng pagsusuot at pagkapunit, kakulangan sa ginhawa, at pakiramdam ng panghihina sa mas mababang paa at kamay. Para sa mga matatandang tao na natural na nawawala ang muscular mass sa edad, ito ay lalo na may kinalaman. Pinapataas din ng asukal ang pagbuo ng lason sa katawan na nagpapalubha mga reaksyong nagpapasiklab pa. Mas marami ang pamamaga, mas mahirap na panatilihing kapakipakinabang at matatag ang iyong mga binti. Alam mo ba na ang asukal ay direkta nakakaimpluensya sa daloy ng dugo? Konsumo ng labis, ito ay nagpapataas ng posibilidad ng mga vascular disorder na naghihigpit sa daloy ng dugo sa ibabang paa. Ang mahinang sirkulasyon ay nangangahulugan na ang mga kalamnan sa binti
ay nakakakuha ng mas kaunting oxygen at nutrients. Ito, pinipigilan ang pag-renew ng tissue at pinapabagal ang pagbawi ng kalamnan. Ang kasiyahan ng isang dessert ay maaaring masyadong mahal para sa iyong kalusugan. Bukod sa mga metabolic na kahihinatnan, ang mga matamis ay kulang sa kinakailangang nutrients para sa muscular health tulad ng mga protina at magnesium. Maglagay ng isa pa paraan, kumakain ka ng mga walang laman na calorie na nagpapahina sa katawan sa halip na nagpapalakas ito. Sa katandaan, ang ganitong uri ng hindi balanseng dieta ay nagdudulot ng muscular mass loss, isa sa ang mga pangunahing kalaban ng kadaliang kumilos. Ang dahilan ay maaaring kasing tapat ng isang slice ng pie o apiraso ng cake kung naniniwala ka na ang iyong mga binti ay lumalaki ng mas mahina. Ano ang mukhang isang inosenteng indulhensya, pinapahina ang iyong kalayaan at lakas. Karamihan din sa mga factory-made sweets, may mga chemical additives tulad ng dyes at preservatives na nagpapalubha pamamaga. Ang mga elementong ito ay nakakagambala sa natural na ekwilibryo ng katawan at agad na nakaka-impluensya sa muscular system. Kapag hinaluan ng asukal, sila lumikha ng isang napakasamang kombo sa kalusugan. Isang makabuluhang hakbang na ang pinapalitan ang mga matatamis na ito na may mga natural na alternatibo bilang cinnamon sa prutas o gawang kamay mga dessert na may mas mababang asukal. Siyempre, pwede ka pang mag-dessert kasama lang mas matalinong mga desisyon na nagpaparangal sa iyong katawan. Ang iyong mga binti at ang iyong panlasa ay gagawin pahalagahan kita. Ika-14, mga pritong pagkain. Mahirap gawin ang fries lumaban, ngunit ang pinsala na ginagawa nila sa katawan pagkatapos ng 6 ay hindi maaaring palampasin. Mayaman sa trans at saturated fats. Ang mga pagkaing ito ay nagpapataas ng mga nagpapaalab na marker sa katawan. Ang pamamaga na ito ay direktang nakakaapekto sa mga kalamnan at kasukasuan, kaya tumitigas ang binti, pagtaas ng kanilang kakulangan sa ginhawa at predisposing sa kanila sa pinsala. Ang mga piniritong pagkain ay humahadlang din daloy ng dugo, kaya komplikado ang oxygenation ng kalamnan. Inaagaw ng mahinang sirkulasyon ang katawan nito kapasidad na gumaling at lumakas. Ang mga piniritong pagkain ay nagdudulot din ng pagbabara ng daluyan ng dugo, na isa pang problema. Nililimitahan pa nito ang pagdaan ng mahahalagang sustansya sa mga kalamnan ng binti. Sa paglipas ng panahon, ang mekanismong ito ay nagpapahina sa suporta ng katawan at nagpapabilis ng magkasanib na pagkasira. Kabilang sa mga pangunahing nagkasala ay ang mga pagkain tulad ng mga donut, chicken nuggets at french fries. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung nasaan ka kasama ko ngayon. Umalis isang komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong tungkol sa anumang bagay. Tandaan mo, pindutin ang button na mag-subscribe at paganahin ang mga abiso upang palaging makuha ang pinakamahusay na payo sa kalusugan mula sa Senior Health. At kung nanonood ka ngayon, gusto kong malaman na kasama kita. Comment type 1 kung ito ang video ay sumasalamin sa'yo. Kung hindi, i-type ang 0. Madalas na ginagamit, ang mga produktong ito talagang nalulula ang skeletal at circulatory system. Ang lasa ay hindi ginagarantiyahan ang pinsala sa kalusugan. Napansin mo na ba na pagkatapos ng hapunan na mataas sa pritong pagkain, ang iyong mga binti mas masakit at mas mabigat? Ang iyong katawan ay tumutugon sa labis na nakakapinsala mga taba. Ang mga pagkaing ito sa mahabang panunaw ay gumagamit ng maraming enerhiya. Kaya, mas kaunti ang natitira para sa kalamnan. Ang dieta na ito ay maaaring direktang sumasalamin sa pagkapagod sa binti. Higit pa rito, regular na pagkain ng mga pritong pagkain ay naiugnay sa pagtaas ng timbang na higit pang pinagsasama ang pilitin sa mas mababang paat kamay.
Ang pagsira nito ay medyo mahirap. Ang mga pritong pagkain ay mayroon ding mababa nutritional density na nangangahulugang nagbibigay sila ng kaunting bitamina, mineral at protina, talagang nagpapalakas ng mga kalamnan. Isang dieta na pinasiyahan ng ganitong uri ng ang pagkain ay lumilikha ng kawalan ng timbang na naghihikayat sa pagkawala ng muscular mass. Mas kaunti ang kalamnan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng katatagan at katigasan ng mga binti. Nakakaapekto ito sa iyong kapasidad na magdala ng timbang, umakyat sa hagdan, o maglakad ng ligtas. Ang pag-iwas sa mga pritong pagkain ay isa sa ilang tuwirang mga aksyon na makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong kadaliang kumilos at pagsasarili. Ang pagpapalit ng mga pritong pagkain para sa mas mahusay na mga diskarte sa pagluluto ay nakakatulong upang makatipid iyong mga binti. 33. Kahit na ang epekto nito sa katawan, lalo na pagkatapos ng 60 ay malayo sa benign, puting tinapay ay isang tipikal na almusal at merienda item. Ginawa mula sa pinong harina, dumadaan ito sa isang pamamaraan na nag-aalis ng karamihan sa mga hibla at kinakailangang sustansya. Ginagawa nitong mabilis na hinihigop ang carbohydrate na nagpapataas ng antas ng glucose sa dugo. Ang mga spike na ito ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng kalamnan, lalo na sa mga binti, kaya nagdudulot ng pagod at panghihina. Ang regular na pagkain ay nagdudulot ng metabolic imbalance. Puting tinapay na mababa sa hibla at ang mataas sa glycemic index ay nagpapataas din ng insulin resistance sa pamamagitan ng kakulangan ng fiber. Pinipigilan nito ang pagpasok ng glucose sa mga selula ng kalamnan. Sa makatuwid ay nakakaimpluwensya sa enerhiya at lakas na kinakailangan para sa araw-araw mga aktibidad. Ang katatagan ng kalamnan sa mga binti ay mas mahirap panatilihing mas kaunti enerhiyang nakukuha nila. Ito ay maaaring maging muscular mass loss, isang bagay na medyo karaniwan pagtanda. Sa kasong ito, ang puting tinapay ay huminto sa pagiging neutral na pagkain at nagsisimulang maging asanhi ng pangangati. Ang mga epekto ng puting tinapay ay lumampas sa glucose. Ang pagiging isang dieta na mababa sa protina at mineral, hindi ito nagbibigay ng tunay na tulong para sa pagbawi ng kalamnan. Upang maiwasan ang sarcopenia, ang progresibong pagkawala ng kalamnan, ang mga matatandang tao ay nangangailangan ng higit pa mga protina. Ang pagpapabaya sa mga alternatibong mapagkukunan ng protina at pagkonsumo ng puting tinapay bawat araw ay isang pagkakamali na nakakaubos ng pagkain ng katawan sa pamamagitan ng pagkain. Ito ay maaaring magresulta sa hindi lumalaban, pagod, hindi matatag na mga binti. Bukod sa hindi pagpapakain, naghihikayat ang puting tinapay pagtaas ng timbang, lalo na kapag ipinares sa mantikilya, keso o dessert. Ang labis na timbang ay naglalagay ng presyon ang mga binti ay likas na mas marupok sa mga huling edad, sakit, pamamaga at kasunod ang mas mataas na panganib ng pinsala. Nililimitahan ng puting tinapay ang kadali ang kumilos sa halip na pagsuporta. Ang bawat kagat ay maaaring mukhang hindi nakapipinsala, ngunit ang kabuuan ng masamang pagkain na ang mga kasanayan ang siyang nagdudulot ng pinakamaraming pinsala. Buti na lang at marami pa nutritional at mas mahusay na mga pamalit. Ang mga whole grain na tinapay ay natural na na-ferment o ginawa gamit ang mga butil tulad ng oats, flaxseed at rye ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na fibers at nutrients. Sila ay hindi direktang nagpapahusay sa mga kalamnan, nagtataguyod ng panunaw, at tumutulong upang gawing normal ang dugo asukal. Pinagsama sa mga protina at malusog na taba tulad ng mga itlog o abukado, lumikha sila ng balanseng pagkain. Hindi mo kailangang isuko ang tinapay. Piliin lamang ang mas mahusay. Sa pelikulang ito, makikita mo ang dalawang pinakamasamang bitamina na nakakapinsala sa iyong binti.
Ikalabindalawa, sa edad, lalo na kapag isinasaalang-alang natin ang kalusugan ng kalamnan at magkasanib ng mga binte, ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay mas mapanganib. Lampas sa 60, nagiging ang katawan hindi gaanong epesyente sa pag-metabolize ng alak, kaya pinapataas ang nakakapinsala nito kahihinatnan. Kabilang sa mga pangunahing resulta ay ang hamon sa pagsipsip ng mahahalagang mineral, kabilang ang calcium, magnesium at vitamina D. Kung kulang ang mga sangkap na ito, ang mga kalamnan ay humihina at ang mga buto ay nagiging malutong. Sa makatuwid, pinatataas ang posibilidad ng mga bali at pagkahulog. Direktang humahadlang din ang alkohol pagkumpuni ng kalamnan. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagsunod sa anumang pisikal na pagsusumikap, ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming oras upang maibalik ang tissues, kaya nagdudulot ng matagal na pananakit, pagkapagod, at mas mataas na pagkakataon ng pinsala. Ang inumin ay nagdudulot din ng dehydration na nakakapinsala sa muscular, kakayahang umangkop, at nagtataguyod ng hindi kanais-nais na mga cramp ng binti. Higit pa rito, nakakapinsala ang alcohol, function ng atay na konektado sa synthesis ng mga compound na mahalaga para sa tissue kalusugan. Ang link sa pagitan ng pag-inom at pagtaas ng timbang ay medyo makabuluhan din. Ang mga inuming may alcohol ay napakamayaman sa calorie at hinihikayat ang pagbuo ng taba sa tiyan kahit na sa kontemporaryong dami. Nakakapagod ang sobrang timbang na ito, ang mga binti at humihiling ng higit pa mula sa mga kasukasuan. Sa makatuwid ay nakakapinsala sa kakayahang gumalaw. Pagdaragdag nito, sa natural na pagbaba ng mass ng kalamnan na may pagtanda, may mga sakuna na epekto sa kadaliang kumilos at kalidad ng buhay. Naobserbahan mo ba na ang iyong katawan ay gumising na mas pagod at masakit pagkatapos ng isang gabing pag-inom? Iyan ang pagmuni-muni ng strain na inilalagay ng alkohol sa mga kalamnan at kasukasuan. Ang regular na paggamit ay nagpapataas ng antas ng pamamaga ng katawan na nagpapalala ng kakulangan sa ginhawa at nagpapababa ng pagnanais para sa pisikal na aktibidad. Sa paglipas ng panahon, ang pagsasanay na ito ay lubos na nagpapahina sa kapasidad ng katawan upang manatiling aktibo at malusog. At sa lalong madaling panahon, isisiwalat ko kung alin ang dalawa. Ang mga bitamina ay maaaring magpahina sa iyong mga binti. 11. Kasama sa mga gawain ng maraming tao, mga naprosesong karne para sa kanilang kaginhawahan, ngunit tinatakpan nila ang malubhang panganib sa kalusugan ng binti, lalo na sa katandaan. Mataas sa sodium at chemical preservatives, mga pagkain tulad ng bacon, ham, at ang mga sausage ay naghihikayat ng talamak na pamamaga sa buong katawan. Ito ang uri ng pamamaga ay nakakaapekto sa mga kasukasuan at nagiging sanhi ng patuloy na kakulangan sa ginhawa sa binti, kalamnan, bukong-bukong at tuhod. Ang mga pagkaing ito ay maaaring direktang nauugnay sa paninigas na nararanasan ng mga tao sa paggising. Ang mga naprosesong karne ay may isa pang disbentaha, ang kanilang mataas na saturated fat content. Ang taba na ito ay nagpapababa ng maskuladong daloy ng dugo, nagpapataas ng mga antas ng negatibong kolesterol, at nakompromiso ang sirkulasyon. Hindi magandang irigasyon, inaalis ang nutrisyon at oxygen sa mga kalamnan ng binti, kaya't nakakapinsala sa kanilang pagpapanatili at pagbabagong buhay. Ang kinalabasan ay isang unti-unting paghina ng mas mababang mga paa at kamay, at kalaunan ang pagbaba ng kapangyarihan, nililimitahan ang mga pangunahing pang-araw-araw na gawain. Higit pa rito, ang mga pagkain na ito ay nakakatulong upang maipon ang mga lason sa katawan na nagbibigay diin ang atay at bato. Ang mga organ na ito ay mahalaga sa pagsasala mga kemikal na kapag nakolekta ay humahantong sa pagkapagod ng kalamnan. Preservatives sa proseso.
Ang mga karne ay ipinakita rin na nakakaapekto sa metabolismo ng glucose. Sa makatuwid ay nagpapababa ng magagamit ang enerhiya ng kalamnan. Minsan pa, ang epekto ay nakaranas ng tuwid sa mga binti bilang patuloy na pakiramdam ng pagod at bigat, habang ang mga matatanda minsan piliin ang mga item na ito para sa kanilang kadalian. Dapat na doble ang atensyon sa pandieta sa yugtong ito ng buhay. Pagdating sa pagsasakripisyo ng kalidad ng buhay, maaaring magastos ang kaginhawahan. Pagpili ng malusog na protina tulad ng mga itlog, manok, isda at walang taba na hiwa ng karne ng baka ay isang mahalagang unang hakbang pagpapanatili ng lakas at kalusugan ng kalamnan. Ang lahat ng pagkakaiba ay nagmumula sa madali mga kapalit. Palitan ng avocado o olive oil para sa bacon, nilutong itlog para sa sausage, at ginutay-gutay na dibdib ng manok para sa hamon. Nagsisimula ng mag-adjust ang katawan ang mga pagbabagong ito. Ang mga binti ay nagiging mas magaan at mas buhay. Sa pagitan ng panlasa at kalayaan, sa pagitan ng kasiyahan at habang buhay, ito ay isang makatwirang deal. Kahit na ang kanilang epekto sa ang katawan, lalo na pagkatapos ng 6 ay may kinalaman, tila instant noodles upang maging perpektong sagot para sa mga taong naghahanap ng kaginhawahan. Malaking binubuo ng pino harina at chemical additives na nagbibigay ng medyo maliit na nutritional value, itong mabilis na pagkain ang kinalabasan. Isang calorie-rich meal, low in fiber, protina, at micronutrients, mga kinakailangang sangkap para sa pagpapanatili ng muscular mass. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng dieta ay direktang nagdudulot ng pagkasira ng binti at kadaliang kumilos. Kabilang sa mga pangunahing kawalan ng quick noodles ay ang kanilang napakataas na antas ng asin. Maaaring magbigay ng isang solong paghahatid higit sa kalahati ng pang-araw-araw na pinapayuhan na paggamit ng mineral na ito. Sobrang sodium, naghihikayat sa pagpapanatili ng likido na nagiging sanhi ng pamamaga at pananakit ng mga binti. Higit pa rito, pinapataas nito ang presyo ng dugo na humahadlang sa sapat na daloy ng dugo sa ang mga kalamnan. Ang mahinang sirkulasyon ay nagiging sanhi din ng kalamnan tissue, kulang sa nutrisyon, mahina, at mas mabagal na gumaling mula sa aktibidad. Ang kemikal, ang mga additives sa mga lasa na kasama ng noodles ay isa pang dahilan ng pag-aalala. Kadalasang konektado sa mga talamak na nagpapasiklab na proseso ay mga preservative, kulay, at monosodium glutamate, kahit na maliit ang mga pamamaga na ito ay nakakapinsala sa kasukasuan function at bilis ng pagkasira ng kalamnan. Sa kalaunan, nagreresulta ito sa kakulangan sa ginhawa, paninigas, at kadaliang kumilos, mga paghihigpit na mas madalas sa pang-araw-araw na buhay ng mga kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Epekto talaga sa metabolism, mahalaga din. Ang kakulangan ng mga hibla ay nagpapataas ng glycemic index ng noodles na nagpapataas naman ng blood sugar level. Kawalang tatag ng glycemic nakakaapekto sa aktibidad ng insulin, kaya pinipigilan ang mga kalamnan sa epektibong paggamit enerhiya. Ang mga kalamnan ay nanghihina at mabilis na napapagod kapag kulang sila ng mabisang enerhiya paggamit. Ang hindi magandang dieta ay maaaring maging isang nakakapagod na paglalakad sa tindahan pakikibaka, siyam. Habang tinatago nila ang mga sangkap na iyon, malubhang nakakapinsala sa kalusugan ng mga binti, lalo na sa mature na panahon. Industrially made amoy kabataan ang mga cake at parang saya ang lasa. Puno ng naprosesong asukal, hydrogenated fat, at mga sintetikong preservative na nakakasira ng metabolismo at nakakairita sa katawan. Ang mga bagay na ito ay partikular na ang asukal ay nakakagambala sa insulin function at hinihikayat ang build-up ng katawan taba.
Hindi lamang ito nagiging sanhi ng sobrang timbang, ngunit nagtatakda din ng metabolic masamang setting para sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Ang pagkakaroon ng trans fats na ginagamit upang mapabuti ang lasa at buhay ng istante ay isa pang mahalagang aspeto ng mga cake na ito. Ang mga taba na ito ay nagpapababa ng mabuti kolesterol at nagpapataas ng masamang kolesterol, kaya nakompromiso ang daloy ng dugo. Mahirap ang sirkulasyon ng dugo ay nag-aalis sa mga kalamnan ng binti ng mga kinakailangang sustansya at mga sanhi masakit ka kanila na lumala. Sa katagalan, ito ay maaring magdulot ng pagkawala ng lean mass, paninigas ng kasukasuan, at posibleng mga problema sa paggalaw. Kumakain ng mga cake na gawa sa industriya sa isang regular na batayan ay konektado din sa patuloy na pamamaga, isa sa mga pangunahing sanhi ng kahinaan ng kalamnan at kakulangan sa ginhawa sa kasukasuan. Mga emulsifier, stabilizer, at dyes sa mga ang ibang mga sangkap ay nakakaimpluwensya sa immune system at nagiging sanhi ng mga nagpapasiklab na reaksyon kadalasang nakakaapekto sa mga kasukasuan ng binti. Higit na kakulangan sa ginhawa, hindi gaanong kadali ang kumilos, at isang cycle ng sedentarism na nagtutulak sa pagkawala ng kalamnan ay ang mga kinalabasan. Kahit masarap, ang mga cake na ito kakulangan ng mataas na nutritional density. Ibig sabihin, habang kulang ang kailangan nutrients tulad ng mga protina, calcium, at magnesium na napakahalaga para sa kalamnan at buto. Kalusugan, mabigat sila sa calories. Madalas kumain ng ganitong uri ng pagkain ay parang sinusubukan mong palakasin ang iyong katawan gamit ang maruming gasolina. Sa ganitong sitwasyon, ang iyong mga kalamnan ay ang makina at hindi ito tumutugon sa parehong paraan. Sa halip, ito nagpapakita ng mga kabiguan, pagod at kabagalan. Kadalasan, ang kaginhawahan ang pagkain ay nagtutulak sa atin sa hindi pinag-iisipang mga desisyon. Paggawa ng mga lutong bahay na cake gamit ang buong bulaklak, prutas, at natural na langis ay maaaring maging kasing praktikal ng pagbili ng ahanda na produkto. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay nasa epekto ng pagpipiliang ito ay magkakaroon sa iyong katawan sa katamtaman at mahabang panahon. Ang iyong mga kalamnan ay pinahahalagahan ang karagdagang katatagan, ugali, at sigla habang muling tinuturuan ang iyong papag. 8. Kahit tumingin sila maginhawa at masarap, mga ultra-processed na keso tulad ng mga spread na prosesong hiwa at tinatakpan ng mga tinunaw na keso ang matinding panganib para sa mga taong gustong mapanatili ang lakas ng binti pagkatapos ng 60. Mataas sa sodium at saturated fat, ang mga pagkain na ito ay nakakaapekto sa muscular at vascular sistema ng dalawang beses. Ang sodium ay nagtataguyod ng pagpapanatili ng likido at nagpapataas ng presyo ng dugo. Ang saturated fat ay nagpapahina sa flexibility ng mga daluyan ng dugo. Sa makatuwid ay nakakapinsala sirkulasyon. Ang mga binti na ito ay nagiging mas namamaga, hindi komportable, at mabigat bilang a resulta ng halo na ito. Higit pa rito, ultra-processed cheeses, madalas nakasama ang mga preservative at phosphate sa iba pang mga sangkap na baguhin ang balanse ng mineral ng katawan. Dalawang mineral na mahalaga para sa muskular, ang pag-urong at kalusugan ng buto, ang calcium at magnesium ay direktang apektado nito. Ang maling pagsipsip ng mga mineral na ito ay nagiging sanhi ng katawan na magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod ng kalamnan, kakulangan sa ginhawa sa kasukasuan, at kahit gabi cramps. Ang pagiging malaki at maraming ginagamit ang mga kalamnan sa binti ay ang unang magpakita ng mga senyales ng babala. Ang isa pang makabuluhang aspeto ay ang mga keso na ito kulang sa mga kapaki-pakinabang na protina ng grado. Hindi tulad ng mga artisal na keso
na mas pinapreserba ang kanilang nutritional profile. Ang mga ultra-processed ay sumasailalim sa pang-industriya, mga pamamaraan na nagpapababa ng kanilang nutritional density. Ito ay nagpapahiwatig na kahit na ikaw ay kumonsumo ng calories, ang katawan ay hindi nakukuha ang mga amino acid na kinakailangan upang mapanatili ang mass ng kalamnan. Ang pagkawala ng kalamnan ay kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng pagganap at dependency habang tumatanda. Mayroon na pagmasdan mo na pagkatapos ng pagkain na mataas sa mga naprosesong pagkain, nararamdaman ng katawan mas mabigat at hindi gaanong sabik. Ito ay tunay at resulta ng demineralizing at nagpapasiklab na pagkilos ng mga bagay na ito. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng mga kinakailangang nutrients humahantong sa panghihina ng buto at pagbaba sa pagganap ng kalamnan. Mga maikling lakad, mas maraming pagsisikap kaysa sa nararapat, at ang mga hakbang na tila madaling maging hadlang. Ang lahat ay maaaring konektado sa uri ng keso na napupunta sa iyong toast. Ang isang mabuting paraan upang mapanatili ang kalusugan ay palitan ang mga bagay na ito ng mas sariwa, hindi gaanong naprosesong mga keso tulad ng ricotta, cottage, o mayonesa na keso. At tandaan, malapit na tayo sa pinakamakabuluhang pagtuklas ng pelikulang ito. Paparating pa rin ang dalawang pinakamasamang bitamina para sa iyong mga binti. Ikapito, kahit pose sila isang malaking panganib sa kalusugan ng binti pagkatapos ng 60, ang mga pang-industriyang ice cream ay kabilang sa mga pinakasikat na pagkain sa mainit na araw o bilang isang panghimagas. Ang mga bagay na ito ay napaka-caloric at nagpapasiklab dahil naglalaman ng mga ito ng saturated fats na may makabuluhang antas ng pinong asukal. Ang ganitong uri ng dieta ay nagdudulot ng pagtaas ng asukal sa dugo. Pagkatapos ay mabilis na bumababa iyon, ilagay sa panganib ang katatagan ng enerhiya ng kalamnan. Dahil sa kawalang tatag na ito, ang mga binti ay mahina, mabigat at mas madaling kapitan sa pagkahapo. Ang mga ice cream, lalo na ang mga hindi maganda ang kalidad, ay naglalaman ng saturated taba na pumipinsala sa cardiovascular system. Ang oxygenated na dugo ay may problema sa pag-abot sa mga paa at kamay ng katawan, kabilang ang mga binti. Ang resulta ay isang pakiramdam ng pamamanhid, tingling, at kahit na patuloy na cramps. Sa mahabang panahon, ang kakulangan sa sirkulasyon na ito ay nagiging sanhi ng maskulado panghihina, pagkawala ng kadali ang kumilos, at mas mataas na panganib sa pagkahulog. All this time, kami isipin na ginagamot lang natin ang ating sarili. Higit pa rito, mayroon ang mga pang-industriyang ice cream, mga artificial na kulay, emulsifier, at pampalapot na nagpapalubha sa katawan pamamaga. Ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa joint at muscle tissue ay ang tahimik na ito. Pamamaga. Ang patuloy na paggamit ng mga bagay na ito ay naghihikayat sa pagtunaw at hormonal mga abnormalidad na direktang nakakaimpluwensya sa pagsipsip ng mahahalagang nutrients para sa pag-unlad ng kalamnan. Kulang sa nutrisyon, ang katawan ay hindi maaaring manatiling matatag at malakas sa paglipas ng panahon. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang mga pagkaing ito ay hindi nagbibigay ng tunay na nutritional halaga. Mayaman sa mga walang laman na calorie, hindi sila nagtatayo ng mga kalamnan, nag-aayos ng mga tissue o feed joints. Nangangahulugan ito na kahit na kumakain ng isang bagay na kaaya-aya, ang nananatili ang pakiramdam ng pagod at posibleng lumakas. Ang epekto sa malinaw ang mga binti, hindi gaanong katatagan higit pang araw-araw na sakit at hindi gaanong pagpaparaya pisikal na aktibidad. Bawat subo ay inaagaw sa katawan ang pagkakataong magpatibay mismo. 6 kung bilang isang dessert o isang kasiyahan, sa kalagitnaan ng araw, gatas. Ang mga tsokolate ay bahagi ng mga gawain ng maraming tao. Ngunit ang kanilang regular na paggamit ay maaaring magkaroon ng mas malubhang epekto kaysa sa una lumilitaw.
lalo na sa mga binti ng mga taong higit sa 60 mataas sa asukal at saturated fat. Ang mga tsokolate na ito ay direktang nagtataguyod ng mga mekanismo ng pamamaga na nakakaimpluwensya sa mga kasukasuan at kalamnan. Ang mataas na glucose at mahinang taba ay magkasamang lumilikha metabolic overload na nagtataguyod ng pagbaba ng muscular power. Mababang kakao ang nilalaman sa gatas na tsokolate ay isa pang issue dahil ito mismo ay kung saan matatagpuan ang magagandang antioxidant. Karamihan sa mga komersyal, ang mga bersyon ay nagiiwan ng lubos na naprosesong produkto na puno ng mga preservative at artipisyal na sweetener. Ang mga chemical na ito hindi lamang makapinsala sa atay at pancreas, ngunit nakakagambala din sa pagsipsip ng vital mga sustansya para sa kalusugan ng kalamnan. Ang resulta, pagod na mga binti na walang sigla, mas madaling kapitan ng pananakit at paninigas. Ang mga simpleng asukal sa mga tsokolate na ito ay mabilis na nasisipsip, na nagiging sanhi ng insulin, mga surges na nagnanakaw ng muscular energy. Para sa mga taong nahihirapan na panatilihin ang lean mass, ang pagkasumpungin na ito ay sakuna. Higit pa rito, gatas minsan ay iniuugnay ang tsokolate sa paglaki ng timbang ng tiyan na nagpapalubha ng strain sa lower extremities. Ang patuloy na labis na karga na ito ay nagtataguyod ng pagkasira ng mga kasukasuan ng tuhod, balakang at bukong-bukong. Malusog na kapalit, gayunpaman, hayaan ang mga masasayang panahon mayroon pa rin. Ang mataas na tsokolate ng kakao ay nagbibigay ng mga antioxidant at flavonoids na tumutulong sa sirkulasyon at kalamnan. Kapag kinakain sa katamtaman, ang mga bagay na ito ay maaaring gumana na may kalusugan ng vascular. Palaging hinihimok ng kamalayan at balanse, ang susi ay nasa pagpili at halaga. 5. Kahit na napakamaginhawa, nakakahong ang mga pagkain ay may ilang mga sangkap na maaaring lubhang mapanganib ang kalusugan ng mga binti sa katandaan. Karamihan sa mga item na ito isama ang mga kemikal na preserbatibo tulad ng sodium benzoate at nitrite, pati na rin kulay, asin, at iba pang kemikal. Ang mga sangkap na ito ay napakanamumula at makapinsala sa kalusugan ng kalamnan at vascular. Madalas na natupok, pinipigilan nila ang kalamnang proseso ng pagbabagong buhay at ginagawang imposible para sa mga kalamnan oxygenate. Higit pa rito, ang sobrang asin sa mga dilatang produkto ay nagtataguyod ng likido pagpapanatili, isa sa mga pangunahing dahilan para sa isang pakiramdam ng mabigat at hindi komportable na mga binti. Ang pagpapanatiling ito ay hindi lamang nagdudulot ng sakit, ngunit maaari ring magmungkahi ng hindi sapat na sirkulasyon at tissue inflammation sa mga may hypertension na madalas pagkatapos ng 60. Lumalala ang isyo dahil binibigyang diin ng karagdagang asin ang cardiovascular system at nakompromiso ang supply ng mahahalagang nutrients sa kalamnan. Ang pagbaba sa kalidad ng nutrisyon ay isa pang aspeto ng mga dilatang pagkain. Kahit mga dilatang karne at ang mga gulay ay dumaan sa mga pamamaraan na nag-aalis ng karamihan sa kanilang mga likas na sustansya. Ang natitira ay isang dieta na mababa sa mineral at bitamina, ngunit mataas sa mga lason na kailangang labanan ng katawan upang maalis ng ang metabolic stress na ito ay nakakaubos ng enerhiya at nakompromiso ang muscular pagganap. Ang iyong pagkain ay maaaring masisihin sa patuloy na pagkapagod at binti kahinaan kaysa sa iyong pinaniniwalaan. Higit pa rito, kahit sa maliit na dami, ang aluminyo na matatagpuan sa ilang mga lata ay maaaring magtayo sa katawan sa paglipas ng panahon. Doon ay mga palatandaan na ang neurological system at muscular function ay maaaring mapinsala sa pamamagitan ng regular na pagkain ng metal na lalagyan na nakaimbak mga pagkain.
Pinapataas nito ang posibilidad ng pagbagsak, kawalan ng timbang, at unti-unti humihina, isang panganib na hindi nagbabayad dahil sa iba pang mga option sa merkado. Para sa mga taong gustong mapanatili kadali ang kumilos, isang mahalagang unang hakbang ay ang pag-iwas sa mga dilatang bagay at pagpili sariwa, frozen, o natural na napreserbang mga alternatibo. Pagluluto na may tunay, ang mga sangkap na walang synthetic additives ay nag-aalok ng halos instant na mga pakinabang sa kagalingan. Isa rin itong pagpipilian na nagpoprotekta sa iyong autonomiya at kalidad ng buhay habang tumatagal. Kung naniniwala ka na ang mga industrialisadong pagkain lamang ang nakakasira sa iyong mga binti, alamin na mayroon pa marami pang dapat matuklasan. Sa lalong madaling panahon ay tatalakayin natin ang dalawang pinakamapanganib na bitamina para sa muscular kalusugan. Ang katotohanan ng mga pandagdag na ito ay maaaring mabigla sa iyo. Apat, maraming merienda ng mga tao ang kasama puno ng cookies at naprosesong merienda. Gayunpaman, pagkatapos ng 60, ang kanilang pagkonsumo ay maaari mapabilis ang pagkawala ng lakas ng binti. Ang mga pagkaing ito ay tunay na agresor sa katawan, puno ng mga artipisyal na sangkap kabilang ang mga tina, pampalasa, preservative at mga stabilizer. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapalubha sa katawan, kundi pati na rin sa mga mahahalagang organo tulad ng ang atay at bato ay direktang nakakagambala sa sirkulasyon at ang pagsipsip ng mga kinakailangang sustansya para sa angkalamnan. Ang mga item na ito ay mababa sa mineral, protina, hibla at mataas sa mga calorie. Sa ibang paraan, nagbibigay sila ng maraming calories at napakakaunti pagpapakain. Para sa mga matatanda, ito ay medyo nakakapinsala dahil ang katawan ay hindi na nag-iingat ng mga sustansya tulad ng ginawa nito sa kabataan. Ang mas mayaman, mas functional na dieta ay kinakailangan upang mabawi ang normal na pagkawala ng mass ng kalamnan dala ng pagtanda. Ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa asukal, hydrogenated fat, at asin pinapabilis lamang ang paghina na ito. Trans fats o ang uri ng taba na ginagamit sa mga kalakal na ito ay isa pang makabuluhang issue. Ang isa sa mga pangunahing nagpapaalab na kadahilanan sa modernong dieta ay ang ganitong uri ng sintetikong taba. Hindi lamang nila hinaharangan ang mga arterya, ngunit pinipigilan din ang daloy ng oxygen at nutrient-rich na dugo sa mga kalamnan. Mahina ang patubig ng binti. Ang mga kalamnan ay nagreresulta sa kakulangan sa ginhawa, pagkapagod at kung minsan ay isang pakiramdam ng hindi matatag binti. Bagamat unti-unti ang kahinaan ay ipinataw ng tahimik. At saka sobra ang sodium sa mga pagkaing ito ay nagdudulot ng pagpapanatili ng likido na nagiging sanhi ng edema sa ibabang paa. Mas malala, ang namamaga ng mga binti ay halatang palatandaan ng isang problema. Pinaghalo ang mahinang dieta na may nakompromesong sirkulasyon ay nagtatakda lamang ng mga tamang kondisyon para sa paglago ng varicose veins, talamak na pananakit, at pakiramdam ng bigat habang naglalakad. Ang lahat ng ito ay maaaring magmula sa tila hindi nakapipinsalang mga pampagana. Ang mga merienda na ito at ang cookies ay nagdudulot din ng pagtaas ng glucose at mabilis na pagbaba pagkatapos noon sa makatuwid nagpapahina sa katawan at lumilikha ng walang hanggang pagkagutom para sa mas maraming pagkain. Ito ang negatibong cycle ay nagpapababa ng muscular energy at nagtataguyod ng paglaki ng timbang. Ang iyong kapasidad na panatilihing malakas, malusog at gumagana ang mga binti sa pang-araw-araw na buhay lumiliit kapag mas umaasa ka sa ganitong uri ng produkto. Pinapalitan na ang mga natural na bar, ganap na nagbabago sa sitwasyong ito. 3. Mula sa mga handa na panimpla hanggang mabilis na pansit na dumadaan sa mga sabaw ng karne, packet soup,
at marami frozen na handa na pagkain, ang mga industrialisadong pagkain ay sagana sa monosodium glutamate. Kahit na ang mga epekto nito sa katawan ng tao ay higit pa sa panlasa, ang karagdagan na ito ay sinadya upang mapabuti ang lasa ng mga pagkain. Para sa mga tao, higit sa 60, ang regular na pag-inom ng monosodium ay maaaring nakakapinsala, lalo na sa ang mga kalamnan sa binti. Ang monosodium ay nakakaapekto sa mahahalagang neurotransmitter na kumokontrol sa muscular contraction sa pamamagitan ng neurological system. Ang mga mas madaling kapitan nito, ang kemikal ay maaaring magdusa ng pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, pangangati, at sa pangkalahatan pagod. Kapag ang mga epektong ito ay nagpapakita sa mga binti, nagdudulot sila ng mga pakiramdam ng timbang, paninigas, at kung minsan ay bahagyang panginginig habang lumalaki ang katawan. Madaling kapitan sa mga excitotoxic na kemikal na pumipinsala sa mga neuron, lumalala ang issue may edad. Higit pa rito, ang monosodium glutamate ay nagdudulot ng patuloy na katawan pamamaga na nakakaapekto sa mga kasukasuan, kalamnan, at mga daluyan ng dugo. Ang pamamaga na ito na kompromiso ang muscular function at sirkulasyon sa mga paa at kamay. Mahina ang mga may oxygen na binti ay nagpapataas ng posibilidad ng panghihina ng kalamnan, cramping, at malaki ang pagkawala ng kadaliang kumilos. Maraming mga pagkain na may monosodium ay medyo mataas din sa sodium na nagpapalubha ng pagpapanatili ng likido at edema ng binti. Ang additive na ito ay nakakaapekto rin sa enerhiya metabolismo, kaya binabago ang pagkonsumo ng muscular glucose. Pinapababa nito ang bisanang ang kalamnan sa pagbabago ng enerhiya sa lakas, kaya nakompromiso ang mga binti kahit sa mga pangunahing gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o paglalakad ng maikli mga distansya. Sa paglipas ng panahon, ang dieta na ito ay maaaring magdulot ng muscular mass loss at pag-asa sa iba upang maisagawa ang pang-araw-araw na gawain. Maraming tao ang hindi alam ang kanilang regular na paggamit ng monosodium. Itinatago ito ng mga label ng produkto sa ilalim ng ilang pamagat, kabilang ang lasa enhancer, yeast extract, hydrate protein, at iba pang teknikal na parirala na ikinukubli ang aktwal na epekto nito. Kaya, ang layunin ay upang pumili ng natural na lasa tulad ng sariwang damo, bawang, sibuyas, lemon, at langis ng oliba sa mga ultra-processed na pagkain at artipisyal na pampalasa. Ngayon ay ilantad natin ang dalawang pinakamasamang bitamina na kung ang pag-inom ng sobra ay maaaring makompromiso ang lakas ng iyong binti. Pangalawa, labis na bitamina A. Ang bitamina A ay kinakailangan para sa ilang mga proseso ng katawan, kabilang ang paningin, kaligtasan sa sakit, at integridad ng balat. Ngunit masyadong maraming bitamina A, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring makapinsala at humantong sa isang bilang ng mga negatibong kahihinatnan, kabilang ang mga kalamnan sa binti. Lampas sa 60, mas nahihirapan ang katawan na mag-metabolize at maglabas ng masyadong maraming bitamina na ito, na nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng atay at joint buildup. MS muscle discomfort particular sa mga binti at likod ay isa sa mga pinakalaganap na mga palatandaan ng hypervitaminosis A, kahit na ito ay nagmumula sa sobrang bitamina na nagpapasiklab sa mga muscular tissues. Ang discomfort na ito ay maaaring malito sa joint o spinal problems. Bukod sa kakulangan sa ginhawa, maliwanag na mga tagapagpahiwatig na ang balanse ng nutrisyon ay nabalisa ay mga ulat ng panghihina ng kalamnan, problema sa pag-akyat sa hagdan, paglalakad o pagbangon mula sa matagal na pag-upo. Masyadong pinipigilan din ng maraming bitamina A ang pagsipsip ng iba pang mahahalagang mineral, kabilang ang magnesyo at kalsyum.
Ang kakulangan ng mga mineral na ito, ang mga kalamnan ay hindi maaaring magkontrata at makapagpahinga ng tama, kaya nagtataguyod ng pag-unlad ng pagkapagod, pulikat sa binti. Higit pa rito, ang pagtitipon ng bitamina A sa atay ay maaaring makapinsala sa enerhiya henerasyon, kaya nakompromiso ang muscular function. Ang resulta ay unti-unti pagbaba sa kadaliang kumilos at lakas. Ang labis na bitamina A ay may isa pang masamang epekto, demineralization ng buto, lalo na sa mga binte at balakang, mga lugar na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Nakompromiso nito ang mga buto at pinapataas ang posibilidad ng mga bali. Sa mga sa osteopenia o osteoporosis, ang epekto ay higit na nakakapinsala. Bitamina A, ang mga suplemento ay dapat na gamitin lamang sa ilalim ng medikal na patnubay at palaging nasa mga regulated na halaga. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mga nakatagong isyung ito ay ang self-medication, natural na nagaganap sa mga pagkain tulad ng atay, pula ng itlog, buong gatas, karot at kalabasa. Ang bitamina A ay isang ang balanseng dieta ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga pandagdag. Pagmamalabis, lalo na sa enriched goods o potent supplements, nagsisimula ang panganib. Kaya tinatanggap sa isaalang-alang ang lahat ng mga mapagkukunan kabilang ang mga multivitamins. Dapat nabantayan ang kabuuang paggamit malapit. Una, madalas na nauugnay sa kalusugan ng buto at tamang immune system sa operasyon. Ang labis na bitamina D ay lalo na pinapayuhan para sa mga matatanda, ngunit kakaunti na pagtanto ng mga tao na ang labis nito ay maaaring magkaroon ng malalaking negatibong epekto maging sa mga binti, kadalasan mula sa labis pandagdag. Ang hypervitaminosis D ay nagreresulta mula sa isang build-up ng bitamina na ito sa katawan. Ang kakulangan sa ginhawa sa kalamnan ay isa sa ang mga pangunahing palatandaan ng kawalan ng timbang na ito. Ito ay sinamahan ng pagpapahina at pagkawala ng koordinasyon ng motor. Hindi tulad ng ibang bitamina mabilis na itinatapon ng katawan, ang bitamina D ay natutunaw sa taba at kaya nag-iimbak sa atapos mga tissue. Ang labis na bitamina D ay maaaring humantong sa mas mataas na antas ng calcium sa dugo, kung minsan tinatawag na hypercalcemia. Nagreresulta ito sa paninigas ng binti, pagsunog ng kalamnan, cramps, joint kakulangan sa ginhawa, at iba pang nauugnay na sintomas. Ang hypercalcemia ay agad na nakakaapekto sa kalamnan at nerbiyos, kaya nakompromiso ang mga electrical impulses na nagdidirekta sa mga galaw ng katawan. Dalawa, ang bitamina D ay maaari ring humantong sa hindi kinakailangang calcification ng malambot na mga tissue, kabilang ang mga kalamnan at mga litid. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga lugar tulad ng mga tuhod, binti, at hita ay maaaring makuha mas matigas, hindi gaanong nababaluktot, at hindi komportable sa ilalim ng pagsisikap. Kung ano ang dapat maging isang chemical na proteksyon ay nagiging isa ng pagsusuot at paghihigpit. Mga matatanda na umiinom ng mataas na halaga ng bitamina D, walang medikal na pangangasiwa, ay may mas mataas na panganib na maranasan ang mga problemang ito. Ang isa pang nakakabagabag na isyu ay na ang malalaking dosis ng bitamina D ay maaaring makapinsala sa mga bato na namamahala sa balanse ng mineral sa dugo. Ang mahinang pagsasala at pagpapanatili ng sangkap ay nagpapakita ng bato epekto na nagpapalubha ng legadima, muscular discomfort, at isang pakiramdam ng kahinaan. Nagtatakda ito ng feedback loop. Mas maraming bitamina D, mas maraming calcium, mas kaunting bato function, mas maraming kahirapan sa kalamnan. Ang suplementong bitamina D ay dapat palaging iayon depende sa mga lab test at medical na payo. Sa makatuwid, ito ay mahalaga sa i-stress ito.
Maraming mga individual ang naniniwala na sila ay mabuti para sa katawan at kaya kumonsumo ng malaking halaga sa kanilang sarili. Ang labis ay maaaring kasing delikado ng kakulangan. At tungkol sa mga binti, ang resulta maaaring ang pagkawala ng paggalaw at pagsasarili. Mag-subscribe sa channel dahil ito ay nilikha upang matulungan kang maging isang mas malusog na tao na may mas mataas na kalidad ng buhay. Sa makatuwid, kung nais mong magpatuloy pagkuha ng pinakamahusay na mga video para sa iyong kalusugan, gawin ito. Ang pagtulong sa iyo ang aking layunin. Ang video na nagpe-play ngayon sa iyong screen ay nagpapakita ng 3 kinakailangang bitamina. Bawat isa dapat inumin ng diabetes. Suriin ito sa pamamagitan ng pag-click sa screen sa makatuwid hanggang ang sumusunod na video.